Posible bang maghiwalay ang mag-asawa dahil sa pagiging content creator? Marami tayong kilalang influencers o content creators ngayon na karamihan ay ginagawang content ang kanilang buhay at ang kanilang pamilya. Nakakalungkot lang isipin kapag may balitang naghihiwalay na sila, though hindi naman natin alam kung ano ang tunay na dahilan. Ang tanong, posible nga bang magkahiwalay ang mag-asawa dahil lang sa pagiging content creator? Una, kung ikaw ay content creator at yung asawa mo ay ayaw niya na maisapubliko ang buhay ninyo pero pinipilit mo siyang sumali sa video contents mo, posible talaga na aabot sa time na mapupuno na siya at magkakahiwalay kayo. At ikaw naman, syempre, ayaw mong tigilan ang pagiging content creator kasi naging source of income mo na rin. At kung hindi ka na niya iintindihin, walang magko-compromise sa inyo, maghihiwalay na talaga kayo ng tuluyan. But then, communication is the key lang talaga. Kung wala namang cheating na naganap, pag-usapan ninyo ng mabuti. Ayusin nyo lalo na't may mga anak kayo na maapektuhan. Pakinggan at intindihin ang side ng isa't isa. Kung ayaw ng asawa mo na masali siya sa videos mo, huwag mong pilitin. Irespeto mo ang privacy niya at gumawa ka ng sarili mong contents ng mag-isa. Pangalawa, may mga couple na sabihin na nating for the vlog only kasi nga hindi naman sila okay. Marami tayong kilala, 'di ba, na nagpre-pretend lang pala na masaya sila sa social media pero behind the camera ang gulo-gulo na pala ng pagsasama nila. At hanggang sa darating ang time na mapapagod na, mapupuno na rin kaya nauuwi sa hiwalayan. Kung may problema kayong mag-asawa, dapat ayusin nyo, pag-usapan nyo. Again, huwag mong pipilitin ng asawa o partner mo na sumali sa vlog kung ayaw niya. Huwag ka ring pumayag na gagamitin ka lang para kumita siya sa vlog. Respect your partner and respect yourself too. At pangatlo, kapag kinain ka na ng sistema ng social media, mawawalan ka na talaga ng oras sa iyong asawa kasi sobrang hirap mag-isip ng content, magsulat at mag-finalize ng script. Yung iba nag-a-acting pa, ilang takes pa yon. Ang tagal mag-edit, lahat-lahat. Kaya kung ikaw lang mag-isa ang gumagawa niyan at masyado mong siniseryoso, wala ka na talagang oras sa asawa o partner mo. Posible rin itong maging dahilan ng inyong hiwalayan kung darating ang time na hindi ka na niya naiintindihan sa ginagawa mo. Dapat balanse lang lahat. Ang social media ay temporary lang dito sa mundo. Huwag kang magpasilaw sa kasikatan o sa pera. Dapat paglaan ka pa rin ng oras sa mga mahal mo sa buhay kasi ang tunay na kayamanan ay hindi natutumbasan ng pera. Yun ay ang iyong pamilya. So yun lang, may mga tao talagang gusto ng private life. Ayaw niyang makita ang mukha niya sa social media, ayaw niyang maging famous. Kung nangangarap kang maging content creator, ihanda mo ang sarili mo sa pressure kasi minsan nagde-demand ang followers o subscribers mo at yun ang gagawin mo kahit labag sa loob mo para lang sa views. Kung hindi ka na masaya, hindi na rin masaya ang iyong asawa at naapektuhan na ang inyong pamilya, tigilan mo na. Pero kung kaya mong ibalanse lahat, sige, ipagpatuloy mo lang. Basta tandaan mo lagi, huwag na huwag mong ipagpapalit ang iyong pamilya sa social media. Matthew chapter 6 verse 19 to 21, do not lay up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal, but lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust destroys, and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also.